Ayan, magandang gabi sa inyo mga kapuso. Ako pa rin ang inyong Investigador J. Sa gabing ito, iimbestigahan natin at i-reaction video ang exploration ni Jing Reliano sa Bulacan Cemetery. Parang napuntahan na namin to kung ito talaga yun requested to requested to ng isang subscriber ko. Sabi i-reaction ko daw yung video ni Jing Reliano. So ito yun. Ito ang napili ko sa mga video niya. Umpisahan natin to. Itang nicho dito na inilibing dito 1967. Itong sementeryo na to, kung iisipin mo, parang sementeryo sa loob ng gubat. Nakatakot yung puno. Napakalaki to eh. Parang may nakatira. Hindi kayo sa Bukaw ito. Ito yung yung Baliti. Parang sa Bagong Bayan. Ang kanto dyan. Ikaw ba yung nagpapailaw ng ghost ball namin? Ito talaga yung amoy, masangsang. Ang baho. Gusto mo maglaro? Ikaw ba yung sinasabi ng mga tao dito na batang nagpapakita dito? Wow, parang may gustong pumasok sa akin. Seryoso, man. Most haunted abandoned cemetery in Plaridel, Bulacan. Ay, hindi pa namin ito napupuntahan, guys. Kasi Plaridel, Bulacan, ito yung sinasabi dun sa sa Plaridel na abandoned cemetery. Abandoned cemetery niya, no? Ito yung sinasabi nilang abandoned dun sa Plaridel na bukod dun sa dun sa sinasabi nilang cemetery dun malapit sa binabiyahian ko. Bukod dun, meron daw abandoned na cemetery dun. Hindi lang namin napunta. Ito magandang puntahan. Ang abandonadong sementeryo na ito ay matatagpuan sa Plaridel, Bulacan. At ayon sa mga residente dito, panahon pa daw ng mga Kastila nang itinayo ito. At dahil matagal na panahon na nga itong nandito, marami ng kwentong kababalaghan ang nangyayari dito. Meron daw ditong nagpapakitang espiritu ng bata at kung minsan naman daw ay white lady. At marami din daw mga sinalvage ang itinatapon dito. At dahil Sinalvage. Parang sa Plaridel ako namamasa, nagdra-drive, taga doon yung amo ko. Hindi ko napuntahan to. Akalain nyo yun, taga Plaridel ako nagdra-drive, pero hindi ko napuntahan to. Sayang. higit 30 years na daw itong abandonado, marami na daw ligaw na kaluluwa at mga elemento ang naninirahan dito. Nandito tayo ngayon sa abandonadong sementeryo dito sa Plaridel, Bulacan. 30 years na daw tong abandon at madami daw dito nagpaparamdam at nagpapakita kung minsan daw mga bata at minsan daw ay babae. Pagdating namin sa lokasyon, sinimulan ko na kagad na mag-explore. So ngayon napapasok na tayo dito sa loob ng abandonadong sementeryo. At dito pa lang sa bungad, sira-sirang nicho kaagad yung mga nakita ko. At yung iba naman ay kinain na din ng mga halaman. Sobrang creepy ng vibes dito dahil madilim din yung mga puno. Ito, saan kaya itong lugar na to? Ito kasi hindi naman pwedeng masasabi mong Ramona to kasi straight na straight yung daan. Ito, saan kaya patungo to? Sa Plaridel. Sa pang nagpapaano dito, nagpapa-creepy yung mga punong lalaki. At maya-maya lang ay nagpapa-creepy. Nakita naman ako ng puntod ng isang sanggol. 2011 siya inilibing. 1 day old pa lang siya, namatay na siya. At sa gilid naman nito ay may nakita. 1 day old namatay. Sabi pagkapanganak, mamatay din siya kinabukasan. Grabe, kawawa naman. Akong isang nicho na nakabukas. At ito, meron din ditong bukas na nicho. At sa patuloy na pag-e-explore ko ay may nakita pa akong isang puntod na taong 2001 pa inilibing. At ito, nakakita ako ng libing dito, 2001. Ito, makikita nyo dito. Butas na din oh. At sa ilalim naman nito ay may mga bukas na nicho din at nandito pa yung mga sapin ng kabaong na pinaghigaan ng bangkay. So dito, mayroong pader dito. Sa mga makakita ka mismo yung bangkay dyan. Nakatakot yun nakakatakot. Ang bangkay. Siguro ito na yung pinaka-end ng sementeryo. Kasi pag galing ka sa kalsada, makikita mo doon, may mga bahay na doon sa gilid. At dito, ganun pa din. Wala ng mga laman sa loob. Medyo creepy lang kasi pag nakakita ka na. Nilipat na yung mga dito, yung mga patay dito. Kaya butas-butas na wala na.
Mga ganyan. Isipin mo para kang nasa movie ng apocalypse. Parang mga zombie. At ayon naman sa kwento ng mga tao dito, So sabi nila, yung mga nature daw na yan, sabi nila may mga daw yun eh. May mga nagpaparamdam daw dyan sa loob eh. kaya naglabas ako ng EMF para tignan kung may madidetect ba ako dito. At pagbukas ko neto, ito na kaagad yung nangyari. So yung EMF natin, kung mapapansin mo, nagtatatlong bar siya. So possible meron ditong source of energy, electricity, kasi nagtatatlong bar siya. So hindi mo masasabi na ito ay spirits kasi hindi siya bumababa. Steady lang siya. Tama. Tama yung sinabi ni Jing. Pagka ganon, may source of energy dyan. Kuryente. Kasi hindi naman naggawa ganon eh. Steady lang. Hindi siya pumipitik ng 3, 4, 5, ganon. May kuryente pa dyan. So may source of electricity dito, hindi natin alam kung saan. Dahil nga itong lugar na to, malapit tayo sa mga kable ng kuryente, maaaring ayun yung nadidetect niya. At nang ipinasok ko yung EMF sa loob ng nicho, mas lalo pang lumakas yung nasasagap nito. Nag-aapat oh. Naglima. So possible yung EMF natin, may nasasagap na kuryente yan. At habang ini-edit ko itong video na ito, may nahagip na palang boses yung camera ko. Pakinggan nyo itong mabuti. Meron ka na. Ibulong. Bumanon. May boses nga talaga. Ito pakinggan niyo yung slow mo ni Jing. Hindi ko ito narin Ano? Shit ba? O ano? Parang shit. nung nandito kami, kaya nagpatuloy ulit ako na mag-explore. So guys, as of now, wala akong nararamdaman dito na kakaiba. Kaya hindi ko masabi kung haunted ba talaga to or hindi. Pero base sa mga kwento, nung hepe nung barangay, may tinatapon daw dito mga bangkay. At habang naglalakad ako, ay may nakita naman akong punta Walang asama na pagka. Sabi ng happy ng barangay, may tinatapong bangkay. Creepy yun. May tinatapon na bangkay. Ibig sabihin, tinatapunan talaga siya ng mga, palagay natin ng mga sinasalvage. Natapon dyan. Kasi nga dahil nga abandoned cemetery na, kaya pwede na tapunan ng patay ng bangkay kasi wala makakahalata. Kasi siyempre pag nangamoy, iisipin ng mga tao doon, mga nasa malapit sa cemeteryo, baka meron lang sumingaw na nicho na hindi mahalata nga naman. road na 1967 pa inilibing dito. Ito, meron ako nakitang nicho dito na inilibing dito 1967. Hindi pa ito kinukuha, no? Kasi pa yun, buo pa yung kanya, wala pang butas. Pero hindi ako makahakbang kasi nakita mo yung natapakan ko. Sira-sira na, baka lumusot tayo, baka tayo sunod ilibing dito. At hindi ko na malaya na nitso din pa Naloko rin. Komedyante rin pala ito eh. Dapat daw siya yung sunod na dibi. yung tinatapakan ko. Nicho din to. So maaring itong nicho na to, ito na yung pinakamatandang inilibing dito. Nagpatuloy lang kami na mag-explore para maghanap pa ng pinakalupa. Natawa ko doon sa niya eh. Sabi niya baka lumusot daw siya pa daw. Sunod na ilibing. Puntod na nakalibing dito. Pero habang naglalakad kami, bigla kaming nakaamoy ng malansa. Medyo iba na yung amoy dito. Pag malansa, ibig sabihin, merong entity. Ay, entity ba pag malansa? Kasi ang sunog na goma, it means may devil sa paligid. Pag sunog na goma, alam niyo yung parang nasusunog na kuryente, mabaho, yung parang sinusunog na goma. Ibig sabihin kasi nun, ang pagkakaalam ko pag gano'n nakaamoy ka ng sinusunog na goma o kuryente, ibig sabihin sa paligid mo may demonyo. Pag mabango naman na parang amoy bulaklak or mabango, sabihin may diwata sa lugar nyo, sa paligid mo. Kapag malansa, alam ko malansa, aswang yata yung mga ganyan eh. Sa pagkakaalam ko comment nyo na lang sa nakakaalam dyan, sa mga subscriber natin na nakakaalam, comment nyo na lang sa comment section kung ano yung ibig sabihin ng malansa. Kasi ang pagkakaalam ko hindi ko naman sinasabing alam ko, sa pagkakaalam ko lang, ayon sa mga sabi sa mga napagtanungan ko. Pag malansa daw, aswang yata or mga basta ganun, mga aswang dahil nga
katang isip mga taas mo. Kasi yun lang ang alam ko. Pag amoy sunog na parang kuryente o goma, it means merong devil sa gilid nyo, sa paligid nyo. Pag mabango na bulaklak or mabango, sabihin may diwata sa paligid nyo. Ewan ko lang yung balansa. Ang ano. Kasi ang kaluluwa wala naman niyang amoy eh. Hindi sampagita lang. Ganun. Ang sampagita, amoy ng bulaklak na patay. Ganun. Ewan ko lang yung balansa. Comment nyo na lang dyan. Oo, ano? Lansa yung amoy. At nag-iiba na din yung ambience ng lugar. Habang palayo tayo ng palayo, medyo nag-iiba yung ambience at yung vibes dito sa lugar na to. Dito sa cemetery na to. At dito naman, makikita mo dito, ganun pa din, sira-sira na din yung mga nicho. At sa tabi naman nito ay may nakita kong estatwa na kung titignan mo ang disenyo nito ay masasabi mo talaga na luma na ito. Itong cemetery na to, kung iisipin mo, parang sementeryo sa loob ng gubat. Ganun yung vibes niya. Kasi sobrang daming puno. Kung hindi lang Masarap siguro makasama to si Reliana, si Jing. Parang ano eh. Base sa aking pagtingin sa kanya na parang mabait naman, mabait siya tas matalino. Malawak yung isip niya. Parang si Manila Horror. Sana makakulab namin to ng Team BMGX ni kasama si Boss Manila Horror. Nakakulab sana natin to. Yun, malay mo mapanood to ni Jing Reliano. Sir Jing, sana makakulab ka namin. Ako nga pala si Investigador J. Explore, former member ng Team Ghost Fighter sa Kilarino. Ngayon may sariling team na kasama si Manila Horror. Sana makakulab ka namin. Matuloy natin to. sa labas, kung wala lang dumadaan, iisipin mo talaga nasa gitna tayo ng gubat eh. At sa patuloy na pag-i-explore ko ay napunta naman ako sa dulong bahagi ng sementeryo at medyo masukal na yung mga daanan dito. So ngayon, papasukin natin itong dulong bahagi ng sementeryo. At kung makikita nyo dito, wala pang isnindi pa itong dadaanan ko. Nasa gitna ako ng dalawang nicho na 3 layer yung magkakapatong na nicho. So ito yung Walang problema sa multo. Masama niya bumagsak ahas eh, no? Dahil may baliti doon sa ulo, sa taas ng ano nila eh. Masama niya may ahas na bumagsak. Yan ang delikado. Dapat mag-iingat siya dyan sa mga ano na yan. nang papunta dun sa pinakadulo. Tignan natin kung ano makikita natin dito. At nang makapasok ako dito, ito yung mga nakita ko. So kung mapapansin nyo dito sa gilid ko, nicho pa din to, na wala ng laman. At kakaiba na talaga yung amoy dito. Ito, iba na amoy dito. Sangsang na yung amoy dito. At sa gilid naman nito ay may malaking puno na kapag tinignan mo ay nakakatakot talaga. Nakakatakot yung puno. Napakalaki to. Parang nakatira yata ang kanto dyan eh. Laki oh. Hindi malabo. Mayroon dyan kasi hindi lalaki ng ganyan yung puno ng baliti na kung walang nag-aalaga. May nag-aalaga dyan. Nang umabante pa ako ng konti, Grabe to. ito pa yung mga nakita ko. Dito sa side na to, puro mga bata yun. Abandon na ng 30 years. Tagal na, 30 years. Hindi malabo talaga. Libing, kasi maliliit yung mga nicho. Ito, 1 taon pa lang siya. Bata pa. 2009, 2010. At ganun din, wala na din laman yung mga nicho. At iba talaga yung amoy, masangsang. Ang baho. Nag-decide na ako na lumabas na dito dahil medyo masangsang talaga yung amoy dito. At nang napadpad naman ako sa Kasi yung naamoy nilang masansang eh, yung mga binutas na nicho. Baka yung mga binutas na nicho, yun yung naamoy nila kasi nga. Di ba nung mga dagdaang nag-uulan lagi. Eh oo nga, pag nag-uulan kasi nababasa. Ngayon eh siyempre, binutas. Nandun pa rin naman yung amoy ng patay na yun kahit sabihin mong naiwan pa, nakulog kasi, kulog. bahagi ng sementeryo, nagulat ako sa mga nakita ko. Ay, gagi! May kalansay dito. Ito nakasako. Kalansay ito. Ay, oo nga. Ay, buto. Guys, ito buto ng tao to. Ayan ako, nakikita niyo. Ito buto ng tao. Ayun Yung buto. nakita ko. Ito, oh. Dito nakakita ko ng mga buto ng tao, kalansay. At sa gilid naman nito ay may mga nicho din na nakabukas at may kabaong pa sa loob. So yun Takip yun ah. So guys, nalibot na natin tong buong sementeryo. So as of now, lalabas muna tayo. And then kukunin natin yung mga equipment natin. And then subukan natin mag-investigate. So tara, labas muna tayo. Nag-setup na ako ng mga equipment Ayan na.
mag-investigate na si Sir Jing Arellano. Malalaman na. Maliit lang yung sementeryo. Oo, maliit lang yung sementeryo, hindi ganang malaki. Pero parang creepy masyado ng sementeryo na yan. Excuse me po. na gagamitin ko para sa investigation at naglagay na din ako ng iba't ibang camera angle para makita lahat ng pwedeng mangyari. So yun, kakatapos lang natin mag-setup ng mga equipment. At after ko mag-setup ng mga equipment, sinimulan ko na magtanong. Magandang gabi sa inyo. Bago kami mag-start ng investigation na gagawin namin, gusto muna namin magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si TUB. Ako nga pala si Frey. Nandito po kami para alamin yung mga kwento ng mga tao, kung may katotohanan ba, na may mga espiritu dito nagpaparamdam at nagpapakita, at kung may mga elemento dito, inaanyayahan namin kayo na lumapit dito sa amin. Gusto namin malaman yung kwento ninyo, gusto namin malaman yung history nito. Kung may mga kasama kami dito, pwede bang pailawin nyo yung mga equipment namin at patunugin? At pagkatapos ko magtanong, biglang umilaw yung ghost ball. Ay no, umilaw yung ghost ball oh. Hindi natin masasabing hangin kasi walang gumagalaw na dahon eh. Walang dahon na gumagalaw, hindi masasabing hangin yung nagpagalaw. Tsaka kung hangin, lalaglag dapat yung bola eh. Yung ghost ball. Meron to si Jing Arellano, di ba nakasubscribe? Di ba nakasubscribe tayo dito? Oo nga, ayun, nakasubscribe nga kami dito kay Sir Jing Arellano kasi dati siyang editor ni Zarkaro. Kaya, ayun, nag-solo exploration siya. Lagi namin na napapanood niya. The NPC, if you just click here, that's cool. I don't have to like guess and try to find it on my own, so we can get to the. Umilaw yung ghost ball doon, pero hindi natin alam kung siya na ba yun. Hindi ako sigurado kung espiritu na ba o elemento yung nagpapailaw ng ghost ball, kaya sinubukan ko ulit na magtanong. Ikaw ba yung nagpapailaw ng ghost ball namin? Kung oo, pwede bang pailawin mo yung ibang mga equipment namin? Merong EMF dyan, yung katabi niya na may kulay green. Pero lumipas yung ilang minuto, walang nag-respond sa EMF. Hindi din umilaw yung ghost ball, kaya sinubukan ko na maglakad-lakad malapit dito. Dahil baka kami lang yung dahilan kung bakit ito umiilaw. So, tinry ko maglakad-lakad, hindi umiilaw yung ghost ball doon. So, possible merong gumagalaw niyan or nagpapailaw. At maya-maya lang bigla na namang umilaw yung ghost ball. Tignan natin umilaw. Umilaw na naman. Asan na? Ano yung ghost ball? Umilaw ulit yung ghost. Umilaw ulit to guys. Pag natignan nyo to, umilaw ulit. Pero kanina, trinay na ni Jing Arellano lumakad-lakad dito, hindi umiilaw. So, ibig sabihin, hindi nagagalaw yung lupa sa paglalakad nila. Pero ngayon, umilaw ulit. So, umilaw ulit yung ghost ball. Kanina, sinubukan kong maglakad-lakad. Nilalakasan ko yung hakbang ko, pero hindi siya umiilaw. Pero ngayon, umilaw siya. Maaring may nagpapailaw talaga ng ghost ball, kaya nagpatuloy lang ulit ako sa pagtatanong. So, magtatanong ako ng ilang katanungan. Sabi kasi ng mga tao dito, ang mga kwento dito. May nahagip na kasilip sa kanila doon sa nicho. Siya. Maaring may nagpapailaw talaga ng ghost ball, kaya nagpatuloy lang ulit ako sa pagtatanong. So, magtatanong ako ng ilang katanungan. Ito. Ano? So, ayan guys, may nakasilip dito sa kanila. Hindi napansin ni Sir Jing Arellano to. Sa bagay, hindi natin masisisi kasi wala naman siyang third eye. Ito, entity to. 823, Sir Jing Arellano, kung nanonood ka. 823. Ito, tignan mo to. Nakasilip yan. Ayan. Kitang kita. May mata. Ayan. Pinanonood lang kayo. Sabi kasi ng mga tao dito, ang mga kwento dito. Pero hindi pa ako natatapos sa sinasabi ko, ay may bigla akong narinig na tunog sa likod namin. Meron daw ba Pakinggan nyo ito. Diba? Naramdaman niya may tunog daw sa likod. Ulitin natin ha. Yun nga sabi niya. Ko ay may bigla akong narinig na tunog sa likod namin. Meron daw ba Pakinggan nyo itong mabuti. Meron daw ba Yun. Doon siya tumingin sa may taas. Excuse me po. Doon siya tumingin doon sa may taas. So, ibig sabihin, nagpagalaw yun doon. At bigla ulit umilaw yung ghost ball. Oh, ilaw na naman. Kaya naisipan ko na gamitin na yung ghost tube. Meron akong gagamiting device dito na pwede kayo magsalita
Halos nasa gilid lang nila yung, katabi lang nila halos yung dark entity. Na ano, pero hindi niya kasi nakita dahil hindi naman talaga niya makikita. Ngayon, kung nanonood si Sir, itatag ko to kay Sir Jimmy Raliano. Ngayon, kung nanonood siya dito, panoorin niya kasi nakita sa camera niya yung ano, yung nakasilip niya sa nicho. Tuloy tayo. Ng isang words or isang buong sentence, tanging gagawin Tingnan mo, wala na. Tingnan niyo ah. Excuse me po. Mata namang may ilaw doon. Wala namang ilaw doon. Kasi lahat ng camera nandito. Ito, tingnan niyo. Pag ikot ng dito camera, na pwede kayo magsalita ng isang words or isang buong sentence. Ay, wala na no. Tingnan niyo ah. So kung titignan niyo, wala na yung ano dito, yung mata oh, tsaka yung muka. Masdan niyo dito. Wala na yung mata kanina. Tapos wala na rin yung muka na nakasilip. Tanging Sa time na 8:23, makikita niyo doon yung muka tapos yung mata nakasilip. gawin nyo lang ay lumapit kayo dito, sabihin nyo kung ano yung mga gusto nyong sabihin. At maya-maya lang biglang sumagot yung ghost tube. Kasama ba kami dito? Kaya naisip Ano daw? sumagot yung ghost tube. Kasama ba kami dito? Gusto kong maglaro. Kaya naisip ko na baka ito yung espiritu ng bata na nagpapakita dito. Gusto mo maglaro? Ikaw ba yung sinasabi ng mga Parang may nakuha pa akong nakita doon. Parang puti yan. Ito ng bata na nagpapakita dito. Gusto mo maglaro? Ikaw ba yung sinasabi ng mga tao dito na batang nagpapakita dito? Kung gusto mo maglaro, pwede mong paglaruan yung mga equipment namin dyan. At habang nagtatanong ako at ini-edit itong video, manahagip na palang boses ng bata yung camera ko. Pakinggan nyo itong mabuti. Merong puno dito na puno ng balete. Hindi ko ito narinig nung nandito kami, kaya nagpatuloy lang ulit ako sa pagtatanong. May puno ng balete. Na parang sumisigaw. Tingnan natin. Hindi ko ito narinig nung nandito kami, kaya nagpatuloy lang ulit ako sa pagtatanong. May puno ng balete dito. May kanto ba dito or elementong naninirahan? Kung meron, pwede bang magpakita ka sa amin at magparamdam? At habang nagtatanong ako, Matapang din si Sir Jing Rellano. Gusto magpakita. Engkanto pa mismo. Ang gusto magpakita, hindi espiritu. Hindi biro yung engkanto pag nagpakita. Delikado. nahagip na namang boses yung camera ko. Pakinggan nyo itong mabuti. Gusto ka namin makita at maramdaman. Gusto namin makipagkaibigan sa'yo. Gusto namin makipagkwentuhan sa'yo. Gusto namin makipagkwentuhan sa'yo. Gusto namin makipagkwentuhan sa'yo. May boses na galit. Nagalit. Parang galit yung boses. Parang ano. Kinikilabutan ako. Nanonood lang ako ah. Kaya maya lang biglang sumagot yung ghost tube. Bahay mo to. Anong ibig sabihin mo sa bahay? Bahay mo ba tong lugar na ito o yung puno? Bahay niya yung lugar na yan. Yung baliti na yan. Kanya yan. Yung bahay na yan. Tinutukoy ko. At lumipas ang ilang minuto, wala na nag-respond sa amin. Kaya naisipan ko na lumipat ang pwesto. At habang nandito kami ay biglang tumunog yung motion sensor. Nandito ka ba? Ikaw ba yan? Ikaw ba yung nagpailaw at nagpatunog na ito? Kung oo, may pad kaming nilapag dito. Sa ibabaw ng nicho, patunogin mo at pailawin. At maya-maya lang bigla na namang tumunog yung motion sensor. Shit, ayan na, men. At bigla ding sumagot yung ghost tube. Nasa Tabi Moaco. Oh, guys. Tang ina. Nasa tabi mo ako. Gago. Katakot. Tignan niyo to guys. So, hindi ko alam kung anino niya to. So pagmasdan niyo to mga ka-investigador. Itong anino na to. Pagmasdan niyo. Ito parang matulis yung tenga niya. Tingnan niyo mabuti ah. Matulis yung tenga. Kung pagmamasdan niyo, hindi naman pwedeng anino niya to. Na itong lalaking itong nakaitim. Kasi wala namang ilaw na pwedeng
maggawa ng anino niya doon. Kung meron man, kasi babangga yung anino na yan kay Sir Jing Rillano. Kaya kung anino naman ni Sir Jing Rillano doon, dapat makeup. Pero tingnan yung tenga, ang tulis. Tapos pagmasdan nyo itong isa, sa kilid ni Sir Jing Rillano, ayan, mukha, mukha yan, guys. Tingnan nyo mabuti. Ayun, may dalawang mata. Tapos ito, ito, kung gusto nyo panoorin nyo yung video ni Sir Jing Rillano na may title na Bulacan Haunted Abandoned Cemetery. Yan, time is 10:43. Yan. Tsaka yung 8:23. Yan. Sumagot yung- Anino nga ni ano tong isa. Teka, review natin ulit. Sumagot yung ghost tube. NASA Tabby Moaco. Oh, guys. Sumagot yung ghost tube. Nasa tabi mo ako. Anino ni ano yung isa. Pero itong mukha. Yung mukha kanina. Shit, ayan na, men. At bigla ding sumagot yung ghost tube. NASA Tabby Moaco. Oh, guys. Itong mukha na to. Ayan, nakita nyo guys, may mata, may mukha. Ayan, gago, totoo nga, ito nga. Ito, mukha talaga to. Pero yung kanina, sorry kung ano, pero anino pala yun. Pero ito hindi. Ayan, mukha yan. Sumagot yung ghost tube. Nasa tabi mo ako. Tapos tumunog tong motion sensor na nasa tabi ko lang. At patuloy lang ulit ako na magtanong at makipag-usap. Ikaw yung nasa tabi ko, anong pangalan mo? Pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Pero wala nang nag-respond sa amin at bigla na lang ding nalobat yung camera ko. Nalobot yung camera ko. At maya-maya lang bigla Ginawa na yung energy. ding sumagot yung ghost tube. Back inside your mental. Bakit kaya nandito? Putok na nakikipag-communicate talaga. Bakit kayo nandito? At after Back inside your mental. Bakit kayo nandito? nito ay bigla naman ako nakaramdam ng pagsusuka. Ayan na. May indication yan na gusto siyang saniban ng engkanto or espiritu dyan. Kasi ganun yan eh. Pag nagsuka ka at humina na yung katawan mo, parang bumabaliktad yung sigmura mo, nasusuka ka. Pag once na humina na yung enerhiya mo, pwede na sila pumasok doon. Kasi hinihintay lang naman nilang humina yung energy mo, tsaka sila papasok sa'yo. Hindi naman sila makakapasok ng malakas ang ano mo eh. Oy. Wow. Diyan. At dito na ako kinabahan ng sobra dahil ganito yung mga napapanood ko na gustong sapian ng mga espiritu. Tama yun. Kaya dapat umalis na sila dyan. First time nila. At maya-maya lang biglang sumagot ulit yung ghost tube. Hindi maganda ang pakiramdam. Gago. Hindi maganda yung pakiramdam. Nagkaalit yung entity sa kanya. Tapos ngayon, sabi ng ghost tube, hindi daw maganda yung pakiramdam, sumasagot. Yung entity kasi nagalit sa kanya kasi yung pagbibiro niya kanina na gusto daw makita. Hindi ko naman sa inaano. That kasi, ayaw kasi, oo, tama yun. Isa pa yung dahilan, nga pala naalala ko. Di ba sabi sa ghost tube, gusto niyo makapaglaro? Ayaw nilang, parang ayaw naman nila makapaglaro. Kaya nagalit siguro. Medyo accurate yung sinasabi ng ghost tube dahil kung ano yung sinasabi niya ay yun din yung nararamdaman ko. At maya-maya lang bigla ulit itong sumagot. Nasa call. Saan ka? Ikaw ang nasaan? At nang muling sumagot yung ghost tube, dito na ako na-amaze ng sobra. Nasa hair Moaco. Kako, legit. Same spot nga. Walang iya. Kanina, naalala nyo guys yung naalala nyo sa 8:23,
Yung sinabi ko sa inyo, mayroong mukha doon sa gilid ng nicho kanina. Ngayon, sa 10:43, doon din yung yung mukha na sinabi ko sa inyo. Dito, yung nicho dito kanina sa may banda rito. Yung kaninang Tapos ngayon sinabi, nasa harap mo ako. Putik. Totoo yun. Totoo. May paparamdam sa kanila dito. Tinanong ko kung nasaan siya. Hindi sumagot siya ng nasa harap daw siya. At nang Pumunta ka. pumunta ako sa harapan na sinasabi niya, biglang tumunog yung music box. Putang ina, ano to? Ito. Ano kaya to? Tingnan nyo to. Tingnan play Hindi na. ako yan. Malayo. Parang puti na damit. O ano? Kaya nagtanong ako kung sila na ba yung nagpatunog nito. Ikaw na ba yung nagpatunog niyan? Gusto mo na ipagdasal kita? Para makalis ka na dito? Pero lumipas ang ilang minuto, wala na nag-respond sa Kung amin. may gusto kang sabihin sa amin, pwede ka magsalita gamit itong device na hawak namin. Gusto mo ba tulungan ka namin na makalis dito? Gusto mo ba ipagdasal namin kayo? Kung oo, pailawin nyo yung mga equipment dyan. At sa patuloy na pagtatanong at pag-stay namin dito ng ilang oras, wala na kaming nakuha na sagot. Kaya minabuti na namin na ihinto na ang investigation. So, sa tingin ko, ayaw nilang gamitin yung equipment natin para makipag-communicate sa kanila. Pero hindi ko masasabi walang nagpaparamdam, walang nagpapakita. Marahil totoo ang Meron talaga. May paparamdam. So, ayun. Na-reaction video natin yung exploration ni Sir Jing Reliano. Dahil nga ito'y requested ng subscriber natin. So, yung nag-request, ito na. Ni-reaction ko na. So, yung nag-request nga pala ng reaction ko daw yung kay Sarkaru. Actually, na-upload ko na. Na-reaction ko na. Ang problema, na-copyright. Hindi pwedeng i-reaction. Ewan ko, hindi ko alam. Kaya, ito na lang kay Sir Jing Reliano. Ito naman po masasabi ko. Sana Sir Jing Reliano, kung mapapanood mo to, sana naman isang beses lang makakulab ka ng aming team, yung team BMGX, si Manila Ghost Horror, ang katim ko. Tapos ako naman po si Investigator J Explore. So ayun, lagi niyong tatandaan, ako pa rin ang inyong Investigator J Explore. Buksan ang mga mata, talasan ng pandinig, palawakin ang isip, dahil ang mundo ay nababalot ng elemento. Ako pa rin ito, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong multo lamang. At dahil hindi natutulog ang mga vlogger, nakatuto kami 54 oras. Magandang gabi po. Excuse me po.